Alright, magandang gabi po sa inyong lahat. Batang Maynila to Eats. Update lang tayo dito kay Rendon Labrador. Meron na namang ginawa si Rendon Labrador na bagong Facebook page. Kasi ang nangyari mga kababayan, pati yung secondary page ni Rendon Labrador, na-delete na rin. Na-delete na rin na Facebook. Grabe talaga tong nag-mass report. Grabe. Hindi lang yung main Facebook page, pati ba naman yung secondary page ng ni Tamulmol. Nawala na rin. So malamang na-report din ito. At ayon mismo ito base pa rin dito sa sinabi ni Rendon Labrador. By the way, ang pangalan pala ng secondary Facebook page ni Rendon ay Rendon Labrador Motivation. O pag tiningnan nyo yan, walay na rin. Walay na rin. So, ito mga kababayan itong pagkaka-delete ng Facebook pages ni Rendon Labrador ay ibinibintang ng mismong staff ni Rendon Labrador. Ang may kagagawan daw ay itong mga fans ni Coco Martin, itong mga taga-subaybay ng Batang Quiapo, at fans ni Vice, ni Meme Vice, etong mga panatiko ng It's Showtime. So sila daw ang di umano'y nag-report, mass report, kaya tuluyang nabura ang Facebook accounts ni Rendon Labrador. Dito mga kababayan wala akong kakampihan dito. Hindi ko pwedeng kampihan si Rendon Labrador, hindi ko rin pwedeng kampihan yung mga nagpamas sa report. Kasi parang para sa akin lang, parang hindi naman patas kung magmamas report. 'Di ba? Dapat pag-usapan yung issue. 'Di ba? Dapat yung issue pag-usapan, hindi yung personality yung titirahin. Pero wala tayong magagawa kasi unang-una naman, ito naman si Rendon Labrador, grabe naman kasi kapag ito'y bumanat, masyado ng personal. So, bagamat hindi maganda para sa akin yung mass reporting, okay na rin. Kasi wala kasi pinipili ito si Rendon Labrador. Matanda, bata, babae, lalaki, bakla, tomboy, wala siyang pakialam. Ang sakang pangitan kasi kay Rendon Labrador, banat siya ng banat kahit wala pa siyang basihan. Diba dun sa interview sa kanya, tinanong siya eto, babatikusin mo to, hindi mo pa alam yung talagang nangyari, hindi ka ba magre-research muna bago ka magsalita? Sabi niya, hindi na, basta pag nakita ko, babanatan ko agad yan. Kung ako mali, di magsusorry na lang ako. So yung yung think before you click, wala sa bokabularyo ni Rendon Labrador. Basta siya babanat. Pag naisip niya, babanat siya kahit wala na sa lugar. At kung medyo sablay, mananahimik na lang. So ganyan yung ugali na ito ni Rendon Labrador. Kaya naman alam nyo, marami po talagang galit taudits Ang ginawa sa kanya, minas report na, pinagtripan pa. Ito, madlang people. Ito naman kung titingnan ninyo mga kababayan, talagang talagang sa tingin ko, bulgara nang inaamin ng madlang people na yung grupo nila ang nagpa-mass report. Hindi naman nila tinatanggi. Kasi kung titingnan ninyo, yung mga kapamilya pages, di ba nanawagan sila ng mass reporting. At ito, mukhang talagang inaamin nila na sila yung may kagagawan. Kaya na-ban itong Facebook page. Actually, 2 Facebook pages ni Rendon Labrador. Ito nga, madlang people, ginawang katatawanan ng pagkakaba ng Facebook page ni Rendon Labrador. Sa Twitter, inanunsyo ng mga fans ng It's Showtime. So, 2 kasi yun Batang Quiapo saka It's Showtime. Na sumakabilang buhay na ang FB account ng kontrobersyal na motivational speaker. Tapos ito, meron silang sinabi, it is our great, hindi sadness it is our great joy that we announce the passing of Rendon Labrador's Facebook page. Our thoughts and prayers are with him as he grieved the loss of his page. He will always be remembered and will forever hold a special place in hell.
Ayon ito dun sa ano, sa isang page na at alt I want TFC. At ito, ilang fans din ang kumukumbinsi. Ito na, patay ka na rin doon. Dalawang Facebook pages na ang nai-report. Ito, ilang fans din ang kumukumbinsi sa kapwa nila. Vice Ganda fans na i-mass report ang Instagram page at YouTube channel ni Rendon. Ito, hayagan na to, bulgara na to. Let's mass report Rendon Labrador on his IG and YouTube accounts. Don't underestimate the power of madlang people. Kung nakaya natin i-mass report sa FB, ito, na-admit na nila na sila talaga ang nag-mass report sa FB. Why not mass report him again on IG and YT? Ayan, so wala na yung TikTok, dalawang Facebook pages, at gusto nilang isunod ng mga fans ng It's Showtime at ni Batang Quiapo ang lahat ng social media accounts ni Rendon Labrador. Sabi ni Rendon, magsasalita siya, yung statement niya dyan sa YouTube, pero hanggang ngayon wala pa. Ang ginawa ni Rendon, gumawa siya ng panibagong FB page. Ito ngayon nasa harapan ko. Ang followers niya ngayon is 107. Yung una niyang Facebook page million na yan, 1.8 ata. So, ang dami na, sayang talaga. Kung di ka ba naman tulongges hindi ka ba naman tulongges, lahat na binanatan mo, wala kang pakundangan. Minsan kahit wala sa katwiran, wala kang basihan, banat ka ng banat. So, ayan ang nangyari. So, itong Facebook page na bago, merong 107 followers. At ito, meron siyang bagong post 6 minutes ago. So, tuliro si Rendon Labrador. At talagang grabe. Kasi itong Facebook, ito yung ginagamit mo minsan sa business So, ngayon, ito, may problema na naman si Rendon. Panibagong problema. Meron siyang post. Sabi niya, sa lahat ng business partners ko at malalapit na taong kakilala ko, gusto kong ipaalam na hindi na din ako nakaka-receive ng messages ninyo. Pati sa personal Facebook account ko at FB Messenger. Grabe, talaga namang parusa ito. Pero yun, wala na, pati personal Facebook account niya. Kasi yung pages nakadikit sa account yan Wala na rin, hindi na rin siya nakakatanggap ng messages. Pati dun sa Messenger, wala na rin. So, eto na yung kalbaryo. Eto na yung karma ni Rendon Labrador. Dumating na at simula na ng kalbaryo. Biruin mo, business ito ang dami niya raw mga business, so hindi na siya ma-message ng kanyang mga business partners at yung mga kakilala, wala na. Kaya sabi niya, if you know my personal number, call and text na lang daw. Call and text na lang, wala na siyang messenger. Wala na siyang Facebook, hindi na siya makakontakt through Facebook and Messenger. So, pero matibay ito. Stay motivated pa rin daw. Maraming salamat. #stay motivated. At nako, itong post na to, panay panay laughing emoji. Panay laughing emoji makikita nyo rito. So, bagamat nakakaawa, pero kung iisipin mo yung pinaggagawa nito, hindi mo isiping maawa Kaya lahat ng tao, alam nyo, lahat na nagko-comment dito, ang daming followers nito, milyon, yung unang Facebook niya. Pero parang wala akong nakikitang comment na nakikisimpatya sa kanya. Wala talaga ako makitang nakikisimpatya. Puro pagbabatikos pa rin. Tuwan-tuwa yung mga tao. Lahat ng nagko-comment tuwan-tuwa. Dahil dito sa nangyayari dito sa Facebook pages ni Rendon Labrador, dito sa kanyang social media accounts. So, yan. Nag-post din siya ng ito na naman, meron na naman siyang post na bumabanat na naman siya na ito, sigurado to, itong bagong Facebook niya, ma-delete na naman to. Kabago-bago, may banat na naman siya. So, malamang ito, hindi rin magtatagal to. Baka bukas, wala na naman to. Yan. Yan, mga kababayan, yung nako, Rendon. Siguro kinakailangan mo ng magbago ng style.
Nako, marami nang nagagalit at mukhang pinag-iinitan ka ng kapamilya Kingdom. So ilan po muna mga kababayan, yan po yung update natin kay Rendon Labrador. Tuloy-tuloy ang kanyang paghihirap na dinadanas ngayon. Ang hirap kaya kumilos ng ganyan, pero wala ka ng messenger, wala ng Facebook, hindi ka makontak ng iba. Pero lang kung alam mo yung personal number, pero kung hindi, paano ako kontakin? Diba? So parang tumigil ang mundo ni Rendon Labrador dito. So ilan po muna mga kababayan, kapag meron ulit tayong nakitang update tungkol dito kay Tamulmol, mag-update na lang po tayo. So for the meantime, ingat po tayong lahat. God bless.